Imagine mo kung araw-araw nag-reset ang oras mo. Parang na-stuck ka sa isang hindi nagbabagong araw. Anong gagawin mo? Sa simula, baka isipin mo, sobrang swerte mo. Ang saya siguro. Daming pagkakataon, di ba? Siguro magwawaldas ka ng pera. Pero maya-maya, marirealize mo, nakakabato rin pala. Baka maghanap ka ng thrill, krimen, sugal, o kung ano-ano pang reckless na gawain. Wala namang consequence kasi nga, nag-reset lahat. Paano kung tumalon ka pa sa eroplano para lang matigil ang loop, pero paulit-ulit kang nagigising tuwing alas 7 ng umaga, July 7, 2020. Sa isang bar, may isang lalaking nagsabi sa isang babae, "Oo, ganito na ako." Paulit-ulit, 1,000 taon. Sagot ng girl, "Ano? Imbento lang ba yan para makaporma? Corny na." "Nope," sabi niya. "Totoo to. Alam ko lahat ng language at hacker skills ko ay unbeatable." Tanong mo siguro, bakit ikaw ang nilalapitan ko? Simple lang, kasi kahit ano pang gawin ko, kahit pa magsiping tayo or whatever, bukas, balik tayo sa ngayon. Ang totoo, ilang taon na niyang sinusuyo ang babaeng ito. Or baka sinusulit niya na rin ang pagkakataon ng 1,000 taon. Naiinis na si girl. Nag-text sa kaibigan para humingi ng tulong, pero sabi niya, walang darating. Nagulat si girl. Paano mo alam? Sabi niya, kasi bumalik na ex niya. Busy siya ngayon. Aba, sinungaling, ang sabi ng girl. Tignan mo yung oras. In 9 minutes, tatawag siya. Tumayo si girl. Sana nga tumawag kundi yari ka. Biglang may sumulpot na lasing na lalaki. Hinawakan ng braso niya. "Hi miss, nabangga mo ko at nasaktan ako, kaya inom tayo." "Bitawan mo ako," sabi ng girl. Pero mas hinigpitan pa ng lalaki ang hawak. Tapos, pumasok ang bida natin. Nakapajama. "Sandali lang pre, lumapit ka." Nagalit ang lasing. Anong pinagsasasab mo? At hinagis ang sigarilyo sa kanya. Pero naiwasan to ng ating bida. Napredict niya yung move ko? Iniisip ng lalaki. Sinintok niya ang bida pero naiwasan ulit. Hanggang sa pool, siya naman nang lumipad. Isang suntok ang pinakawala ng ating bida at tumama sa baba ng lalaki. Biglang dumating ang kasamahan ng lasing. "Paano mo binugbog ang kasama ko?" Akmang gaganti ito. Pero kalmado lang ang ating bida. "Ito ba ang turo ng kuya mo?" Sambit niya. Nagulat ang lalaki. "Kilala mo ang kuya ko?" Tumawag ang bida sa phone. "Yo Z, yung kapatid mo nanggugulo dito. Next time kapag naulit pa to, baka magkagera na tayo." Iniabot ng bida ang phone sa lalaki. Nagsorry agad ang lalaki. "Sorry bro, mali ako." Agad ring nagsorry ang iba pa nilang kasamahan na nakapalibot sa ating bida. Kalmado lang ang ating bida. "Good mood ako ngayon, palalampasin ko ito." Ang girl, na-impress. Sino ba tong lalaki na to? Biglang tumunog ang phone niya. Eksaktong oras na sinabi ng ating bida. "Imposible." "Hindi yan imposible," ang sabi ng ating bida. "Halika." Sumunod ang girl. Dumiretso sa garahe at nagtanong, "Kotse mo ba to?" Sabi ng ating bida, "Hindi." "Magnanakaw ka ng kotse?" tanong niya. "Bukas, babalik rin yan." "Walang epekto," sagot niya. Intrigued si girl. Pumayag sumama. "Hindi mo naman iiwan ang isang lasing na babae, di ba?" Pabilong sabi niya. "Sorry, pero hindi ako interesado sa babaeng makapal mag-makeup." Balik niya. Nainis si girl. Tinanggal ang makeup at sabi, "Ngayon, paano?" 9 out of 10, sagot ng ating bida habang nakangisi. "Halika na sa bahay ko. Ipapakita ko sa iyo na totoo to," sabi niya. "Fine, pero pag may ginawa kang kalokohan,
tatawag ako ng pulis. Natawa siya at umalis sila. Kinabukasan, pagising ng ating bida sa kanyang kama, ay bumungad sa harapan niya ang magandang dalaga na isinama niya sa kanyang bahay kagabi. Balot lamang ng tuwalya. July 8 na, nagulat siya. Galit na nagtatanong ang dalaga. Akala ko baka paulit-ulit lang ang araw. Bakit ngayon, July 8 na? Chapter 2. Kinabahan si Lin Yu dahil nakita niyang July 8 na. Dali-dali siyang tumakbo papuntang banyo habang kumakatok si babae sa pinto. Lin, anong klaseng lalaki ang tatago sa banyo? Tanong niya. Hindi niya pinansin. Napagtanto niyang hindi ito panaginip. Bumalik na ang takbo ng oras. Sa wakas, malaya na ako mula sa time loop. Biglang may lumabas na assistant. Host, pasado ko na sa Millennium Test. Activated na ang reincarnation system. Napatingin si Lin sa stats niya. Meron siyang 10,158 mental strength points, ang kakayahang mag-reset ng oras, at espasyo na may 35,000 time limit points, at higit sa 1,300 maxed out abilities. Pinaliwanag ng assistant. Host, pwede mong i-unlock ang kasalukuyang oras at i-reset ito. Pero tandaan, bawat reset mo sa parehong araw, mababawasan ka ng 1 point at dodoble ang gastos bawat beses. Naisip niya ang panganib ng sobrang pag-reset ng oras. Pero ano naman, ang dami kong points. Dahil sa 1,000 taon ng skills tulad ng driving, cooking, fighting at marksmanship, handa na siyang gamitin ang lahat ngayong bumalik na ang takbo ng oras. Sa labas, tinanong siya ng babae. Okay ka lang ba? Sagot niya. Ito ang best day ko sa loob ng 1,000 na taon. Umirap lang siya. Tigilan mo nga yan. Biglang may kumatok. Buksan niyo to. Ninakaw mo ang kotse ng boss namin. Patay ka sa amin. Sumilip siya sa peephole at nakita ang mga gangster. Kasalanan mo to, sabi ng babae. Bakit nagnakaw ng kotse? Sagot naman ni Lin Yu na hindi ko alam na magiging normal na ang araw na ito. Chance lang talaga na nanakaw ko ang kotse. Binalaan siya ng babae. Alam mo ba kung gaano kasikat siya sa underworld? Hinahunting na tayo ngayon. Kalmadong sagot naman ni Lin, hindi siya ganong kalakas. Nagkwento siya tungkol sa boss. May record na yan. Natalo niya ang mas malalakas sa kanya. Binugbog ang mga magulang niya at nung nagalit siya, winasak niya ang lahat. Nakulong siya ng 3 years pero pagkatapos, naging big time siya sa East China. Tanong naman ni babae, bakit ka pa kasi nakialam sa kanya? Patay tayo nito. Kumindat lang si Lin Yu. Ang liit ng problema na yan kumpara sa ginawa ko kahapon. Ginamit ko ang pangalan ni Ligang. Nataranta ang babae. Kung hindi natin ito maaayos, madami ang mahahunting at ipapatay. Sagot naman ni Lin, simple lang. I-reset ko na lang. System, gamitin ang time reset. I-reset mo sa July 8, 2020. Nabawasan siya ng 1 point. Reset successful. Balik si babae. Ipaliwanag buha ngayon? Mabilis siyang sagot. Wala nang oras. Magbihis ka na. Kagat ni babae ang daliri niya. Alam ko na hindi ka responsable. Pero grabe, gusto mo lang talagang takasan ako. Pinaliwanag niya. Yung kotse na nanakaw ko kay Big Boss pala. Papunta na sila rito. Ikaw, hindi takot. Pero ako, hindi ko kaya makapagbanggaan sa kanila. Sagot ni babae. Alam mo ba kung sino ako? Kung alam mo, dapat magmakaawa ka sa akin para tulungan kita. Hinila siya ni Lin. Katulad ng pagmakaawa mo sa akin kagabi? Namula naman ang babae. Visit ka. Hahayaan kitang mamatay. Ngumiti siya. Sorry sa disappointment pero may kakilala akong kayang ayusin ito. Tanong naman ng babae, sino? Sagot ni Lin, isang babae na may malaking hinaharap. Puso pala.